So ayun, ngayong 2026, paano na nga ba kumuha ng student permit? Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang mga qualifications, ano ang requirements, paano ang process at kung magkano ang gagastusin sa pagkuha ng student permit. Syempre, unahin na natin yung qualifications. Mayroong qualifications na nilatag ang LTO bago ka makakuha ng student permit. Unang-una, dapat marunong kang magbasa at magsulat at least ng English o Tagalog. Nakapasa ka ng theoretical driving course. Dapat din ay nasa tamang edad ka na, kung saan ay 16 years old ang minimum pataas. Take note, kahit na senior ka na, kahit ilang taon ka na, katanda, kailangan mo pa rin kumuha ng student permit. Basta ang minimum ay 16 years old. Kung pasok ka sa qualifications, dapat din ay wala kang pending na traffic violations. Ayan. Kung pasok ka sa qualifications, narito naman yung mga requirements. Ayan. Unang-una, kailangan ng PSA certificate, isang valid ID, isang medical, ayan, valid na medical mula sa accredited ni LTO, at saka kailangan ng theoretical driving course certificate. Galing ito sa driving school na accredited ni LTO. Dagdag mo sa requirements, kailangan ng email address, ayan, valid na email address. Kapag kumpleto yung mga requirements mo, pumunta na tayo sa process. Ipa-photocopy mo lahat yan. Pagdating sa LTO, mag-fill up ka ng application for driver's license. Ayan, hingi ka lang doon, meron yan form. Take note, pwede kang kumuha kahit sa ang LTO basta nag-i-issue ng student permit. Meron din yan sa mga mall, mga satellite office, central office, sa inyong lugar. Meron po yan. Okay? Pag na-fill upan mo na yung application form for driver's license, submit mo sa kanilang evaluator. Check nila yon. Ayan, check nila kasama yung mga requirements mo. Kung tama, magbabayad ka sa cashier. Okay? Kapag nakabayad ka na, pipicturean ka, magbabiometric ka, mag-signature ka. After nyan, releasing na. Okay? Based sa experience ko, more or less 1 to 2 hours, pinakamatagal na yung 2 hours, ay makakuha ka na ng student permit. Pero nakadepende pa rin ito sa pila. Okay? Kung gaano kahaba yung pila ng LTO na yung mapupuntahan. Ayan. Kapag okay na, releasing na. Ayan, ganyan lang kabilis ang pagkuha ng student permit sa LTO. Ayun, magkano naman ang gagastusin? Ayan. Sa LTO, gagastos ka ng 250 sa student permit yon, 250 sa medical, more or less nasa 500 to 600 depende sa medical clinic. Sabihin natin 500. Tapos sa TDC naman, more or less nasa 1,000 pesos. Tapos merong libre niyan. Ayan, merong libre. Yun yung sinasabi ko sa inyo. May libre na TDC kung saan mag-follow ka lang sa page ng LTO. Pinupost nila doon kung kailan magkakaroon ng libreng TDC. Yun nga lang, dahil libre, pahirapan makakuha ng slot dahil nag-uunahan yung mga ka-rides natin na makakuha ng slot, pero libre yon. At least malaki mga minus mo kapag nakakuha ka ng libreng TDC. Ayan. Important reminders lang, ang student permit valid siya ng 12 months. After 1 month na pagkakuha o pagka-issue sa'yo, pwede ka nang kumuha ng non-pro driver's license. Take note lang din, hindi ito pwedeng gamiting driver's license. Permit lamang ito para payagan ka ng LTO na mag-drive o mag-practice. Okay? Pero dapat may kasama kang may lisensya. Ayan. So hindi siya valid na driver's license. Permit lamang po ito. Okay? So yun, pwede bang i-renew ang student permit? Pwede po. Basta hindi pa to expired. For example, 11 months na siya, mag-12 months na, hindi ka pa ready makakuha ng driver's license, i-renew mo para hindi ma-expired. Kasi kapag naabutan ng expiration, hindi mo na yan ma-renew. Okay? So isa yan sa hindi alam ng karamihan, ng student permit ay pwede palang i-renew. Ayan. So ayun, para sa mga ka-rides natin, kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, pwedeng mag-comment down below, sasagutin natin. Share is caring!